So, hi guys. Magandang gabi. Nandito na naman tayo sa isang another Excel tutorial or walkthrough sa aking ginawang stock in, stock out, and stock balance na Excel template. Anyway guys, macro ito ha. Meaning, um, yung format niya is XLSM kasi may macro na enabled. Um, so, let's start na agad. And eto, napaka-straightforward lang nito guys. Kung meron kayong business na mga tawag dito product management or inventory management, I suggest na gumamit kayo nito kasi mapapadali yung pagmamanage nyo ng stocks ninyo. So, uh, recommended ito sa mga small to medium na business. Okay? So, explain ko lang, meron tayo, itong Excel template ay mayroong tatlong worksheets. Dashboard, stock overview or stock transactions, sorry, mali. Stock overview, stock instructions. Okay, huwag kayong malilito guys. Huwag kayong malilito guys ha. Itong stock overview, dito natin makikita lahat ng stock natin, including item code, product name, category, initial balance, tapos total stock out, average unit per price, current balance, reorder level, and status. So, explain ko yan isa-isa. So, itong item code, ito yung gagamitin natin all throughout the transactions. Kumbaga, ito yung magiging search key natin. Okay? Ayan siya. And ito ay unique. Unique siya. Wala dapat siyang duplicate, walang katulad. And itong item name, syempre ito yung product name or item name, kung ano yung gusto nyong ilagay dyan na product. Okay? Itong category, ito yung category ng mga, let's say, itong si product D, anong nagka-categorize siya as clothing, electronics, furniture. So, pili na lang kayo dyan. So, and then initial balance, magkano yung initial? Pwedeng zero, pwedeng zero yan kasi kayo naman maglalagay ng stock in doon dito sa transaction. Halimbawa, bagong bili nyo lang siya or bagong stock nyo lang ganyan. So, pwedeng may initial balance, pwedeng zero. Okay? Kasi nagbabago to guys ha. I mean dito, itong may dilaw na to. And remember, lagi kong sinasabi sa mga previous na walkthrough ko or demo na itong mga naka-under yellow is hindi yan gagalawin guys kasi meron niyang formula. So mapapansin niyo pag clinic niyo to, may formula yan siya. So wag niyo siyang gagalawin para hindi masira yung ating Excel template. Okay? Kung kung may questions kayo, feel free to ask sa comment section o kaya naman sa aking mga social media platforms like Facebook page, TikTok, Instagram. Yung link ng aking social media channels ay nandiyan sa description, sa pinakababa. Okay? And then, total stock in. Yan. Ito guys, hindi nyo nababaguhin kasi anything na nilalagay natin dito sa stock transaction ay nagre-reflect na dito. Okay? And average unit, yan, current balance. Tapos, ito yung pinakamaganda guys, yung status. Stock in, status. So, makikita nyo dito, ito muna tayo sa reorder level pala muna tayo. Ito guys, reorder level, ito yung, let's say, 'di ba, yung total na balance nyo is, tawag dito, 20 na lang. And ano yan, low. So, sobrang low on stock na talaga yan. Kasi ang minimum na reorder level natin is 20 lang, 'di ba? So, sobrang low on stock na siya. So, mababa na. So, dapat kasi 'di ba 50 or magre-restock na tayo, 'di ba? And yan, dito, kayo mag-specify nitong reorder level. Depende sa count na gusto niyo. And then, proceed tayo sa stock transactions. Dito sa transactions, hindi ko pala nabago yung title. Dito sa stock transactions, dito tayo lagi maglalagay ng ating mga stock transactions. So, yun. So, meron tayong
date, kung kailan nangyari yung transaction. Meron tayong item code. Itong item code, guys, ano na to ha, auto-populated na siya. Meaning, hindi na kayo pwede nyong i-type, basta yung type na, basta yung hinahanap nyo or yung item code nyo is present dito. Yan. Kasi kung wala yan dito, guys, hindi yan tatanggapin. Mag-i-invalid yan siya. Kasi drop-down list na to. Yan. Pwede naman kasi siyang i-type. Let's say item 001 kasi ano to nata-type naman siya. Ayan o. Pero pag halimbawa item 005, since hindi siya present dun, mag-error siya kasi value doesn't match the data validation. Kumbaga wala siya dito sa list. Yun yung kagandahan ng ating template. And then, next naman is, yan, product name. Pag nag-select tayo dito, ano na yun siya, auto-populate na yung mga value ng item name and category. Yan. Basta yung mga nasa yellow, wag nyo siyang gagalawin. Okay? Then, i-specify nyo. So, itong ginawa ko guys is, stock in, stock out. So, pwede kayo maglagay ng stock in and stock out same at the same time. Kasi, kukompute lang naman ng ating template yan kung ano yung mga nag-stock in, kung ano yung nag-stock out. So, plano ko kasi na paghiwalayin sana to or gagawin ko na lang sanang Dropbox pero ganito na lang. So kung ano yung prefer nyo, pwede nyo naman akong i-message, ganun, kung nalito kayo. So basta i-explain ko lang siya dito ngayon kung paano nag-work itong template na ito. Okay? Let's say today, ito naglagay ako ng sample. August 7, nag-add ako ng products, yung item 4, ito, si product B, category, under category ng clothing, initial balance niya ay 100, and ito guys, nag-base to doon sa dito sa stock transaction kasi di natin po gagalawin, kasi dito siya lagi nagbe-base sa stock transactions. So, di ba ang initial balance natin is 100. So, dito sa stock transactions, dito si item 004, bali hindi ako nag-stock in. So nag-stock out ako ng 230. That's why so parang nag-ano siya. So nag-stock out ako 230, 'di ba? And so ang naging total ni dito pa lang. Ba't ako may stock in? Check ko lang guys ayun pala, sorry. Huwag kayo malito sa explanation ko So dito kasi, today kasi nagkaroon ako ng dalawang transaction. So nag-stock in ako ng, stock in to itong call na to. Nag-stock in ako ng 200, so naging 300 na siya. And then, today din, nag-stock out ako ng 50. So kung i-compute nyo yun, 300 less 250, kasi ang stocking ko guys, 'di ba, may initial akong 100 and then nag-stock ako ngayon ng 200, nagdagdag ako. So naging 300. And then nag-stock out ako ng 50. So i-less natin yun siya. So meron akong 250. And then nag-stock out uli ako ngayon ng 230. So 250 less 230. So that's why ang magiging balance na lang natin dapat is 20 stock out. So babalik tayo dito sa overview. So ang ating balance ng item 004 ay 20. So that's why naging low on stock siya. Kasi ang in-specify nating reorder level ay 50. So sobra-sobra na siya sa low on stock. So kumbaga 50 below, nag-low on stock tayo. So pag nag-zero yan na yung out of stock. Okay? So sana guys nakakasunod kayo. Kung hindi naman, comment lang kayo dyan sa comment section at sa aking mga social media channels. And don't forget pala to like, to comment, and share itong video para naman tawag dito, maggawa pa ako ng ibang tutorial, or kung gusto nyong gawan ko mismo ng tutorial kung paano ko ito ginawa, comment nyo lang din para naman ma-practice ninyo. Okay, makagawa kayo ng sarili nyong template. And sa mga wala namang time gumawa, pwede nyo naman bilhin ito sa aking Rocket.ph na shop. Okay? So, yung link ilalagay ko lang din sa description. So, eto na siya guys. Unit price, ita-times nyo lang naman itong
dito. Okay. And total in, so wala naman tayong in, kaya blanco siya. And nag-out lang tayo. So, 230 times 20 kaya naging 4,600. So, compute natin. So, ayan siya. Okay. So, pag mag-a-add tayo ng transaction, sa lagi kong sinasabi sa aking mga video, pupunta lang ito. Basahin nyo lang itong instruction sa taas. Do not edit the data under yellow label column. Ito siya. Huwag nyo siyang i-edit. And then, para daw mag-add ng new record or transaction, pumunta lang kayo sa last column ng last record. So, ang last record natin dito is sa item 004 and pupunta lang tayo dito sa last column. Okay? Kuha. And kung i-reset nyo yung data, so simple lang, itong mouse, di ba nakikita nyo plus yan siya. And ito, nakikita kayong icon dito na arrow siya na nakatutok pa diagonal pababa. So i-point nyo dyan yung mouse. So dapat magbabago yung cursor and ida-drag nyo lang naman siya pataas. Ayan. And magkakaroon ng error kasi tawag dito, hindi niya na siya sakop ng mga formula. So, buburahin lang natin yan. Simple lang, buburahin lang yan. And then, mapapansin nyo, dynamically na nagbabago yung ating mga data. So, yan siya, nagbabago yan siya. So, kumbaga, di ba ito guys, walang naging transaction sa item 2, 3, and 4. So, kaya nag-in-stock siya. Okay? Kasi walang stock out, kaya naging sufficient stock siya. So, maganda ba guys? And then, kung pupunta kayo dito sa dashboard, since yan, hindi pa yan updated, pati itong chart, and gumawa ako ng button dito, pipindutin nyo lang para mag-refresh. So, pansinin nyo guys, pag pinindot ko siya, magre-reset siya. So, 1, 2, 3. So, yun, nag-reset siya guys. Kasi, may transaction na naman tayo sa category under ng electronics, stock out category ng electronics, and then item 001 lang naman tayo may transaction. Kaya siya lang yung lumabas dito sa ating mga charts or dashboard. And pansin nyo, dito sa ating item search, sabi dito, maganda na dito guys, meron tayong alert or message. So let's say si item 1, so inventory levels natin are good. So hindi tayo maano, kumbaga no worries pa tayo kasi yung stock natin is okay pa, good pa siya. Okay? Yan. So let's say ako, 'di ba ang current natin sa 004 ay 100. So ang ating reorder level ay 50. So let's say magi-stock out ako tonight ng 51. So, para maging 49 na lang itong current stock natin. Pansinin natin guys, so magbabago ito mamaya pag nag-item search tayo. So, to add a new transaction, go to the last record and last column. So, punta kayo dito and then itatab nyo lang siya. Okay? So, ang date ngayon ay 8/7, August 7, 2024. Yan. So, dito guys, is-select nyo si item 4. Ito guys is kung ano lang yung nakalagay dito na products, yun lang yung ipapopulate or ilalabas niya. So, ang purpose kasi dito ng data validation is for accuracy para hindi mali-mali yung mga nilalagay natin and automatic na siyang magpapopulate. So, since ang gagawin natin is mag-i-stock out tayo, hindi tayo dito maglalagay sa stock in, kundi dito sa stock out. And ang sinabi ko nga is 51 ang i-stock out natin or ilalabas natin. So, yan siya. And ang unit price, 10. So, walang value si total in kasi wala naman tayong pinasok. And magkakavalue lang ay si total out kasi yun lang yung meron transaction tayo. So, kung pupunta tayo sa overview, so expect natin na yung 100 ay maging 49 kasi nag-stock out tayo. Yan. So, pansin nyo guys, ang current balance natin ay naging 49 kasi nag-stock out tayo ng 51. And dahil ang in-specify nating reorder level ay 50, kaya ang naging status ay low on stock. Okay? Kung babalik tayo sa dashboard,
I-click lang natin itong refresh. 1, 2, 3. And yun, nagbago yung ating stock out na chart. Okay? Si stock in, wala. Kasi wala naman tayong transaction na ginawa. And then dito naman, so sa sum of total stock, so ito siya, si item 004 kasi may transaction tayo. Kaya may lumabas na value. And then dito naman guys, pagandahan din dito sa dashboard is makikita mo na may isang product tayo na low on stock, which is yun yung uh, 004. So, automatic na siya guys, nagbago kasi nag-refresh tayo ng data. So, yan. So, isi-select nyo lang, let's say item 1. So, good pa yung ating stock kay item 001, which is si product widget A. Check natin si item 002, good pa rin. Si 003, good pa rin. And, balik tayo kay 004, low on stock na siya. Okay? So, di ba, nag-check tayo, si 1, 2, 3 ay good. So, tatlo yan. Kaya ang ating sufficient stock ay good or tatlo. Okay, makikita nyo rin dito yung current stock in total and total current balance. So, dito yan siya guys ha. Ito, tinotal niya lang itong current balance natin. Kaya naging 146. Yan. Yung products na meron tayo or nasa sa atin. So, 146. Ang stock value is lahat ng transaction ng total in, ito siya. Inad lang to. Yan. Again guys, kung gusto niyo ng tutorial kung paano ko to ginawa, comment kayo sa comment section and then gagawin ko siya ng tutorial. And total stock ins natin, ito ay sum. Okay? Tinag-add niya lang yung naging total ng ating total stock in and stock out. So, ang total stock in natin ay 50, ang total stock out ay 54. So, eto siya. Yan. So, again guys, and good news nga pala, kung gusto nyong bilhin to guys, meron akong discount code hanggang katapusan nitong August and 20% yung discount. So, gamitin nyo lang yung discount code kapag mag-checkout kayo sa rocket.ph. Ang discount code ay KALOY, in celebration na rin ng pagkapanalo ng ating pambato sa gymnast na si Carlos Yulo. So, gamitin nyo lang yung KALOY, CALOY na code para ma-avail nyo yung 20% discount. So, that's it guys. Sana maging useful to sa business niyo and see you sa aking mga next videos about tutorial in Excel and mga templates. So, good night.